Hi guys! Good morning! For today's video, magluluto naman tayo ng kinamatisang baboy. Ayan, dito guys, nagpainit lang ako ng kawali. Nilagay ko yung mantika. Itong mantika nga pala, ito yung pinagprituhan ko ng baboy natin kanina. Ayan. Dito, iduna ko lang yung bawang. Mix ko yung sibuyas. Halo lang natin ng konti para maluto yung sibuyas. And then, inenext na natin yung ating kamatis. Yes guys, marami ang kamatis na ilalagay natin sa ating kinamatisan. Haluin lang natin ito ng mabuti para mapantay lahat ng pagkaluto. Ang ginamit ko palang baboy dito guys is kasim. Ang ginawa ko sa kasim, pinissure cooker ko siya ng mga 15 to 20 minutes. And then, nilagyan ko na siya ng 2 sandok na patis, 2 dahon ng laurel, paminta, tsaka nagpitpit ako ng bawang, tsaka isang sibuyas. Ayun, tsaka isang beef cubes. Yun na yung pinakatimpla natin guys para maglasa talaga siya dun sa sabaw at sa laman ng ating baboy. After ko siya pressure cooker guys, pinirito ko na yung karne ng baboy para hindi siya madurog pag iluluto natin. Yan, next na natin yung ating bell pepper. Haluin din natin siya na mabuti para pumantay din yung luto niya. Pero wag yung halong-halo talaga para wag madurog yung bell pepper. Kasi pwede siyang madurog pag nasobraan siya sa halo. Ayan, this time guys, takpan lang natin siya. Hayaan lang natin siya ng mga ilang minuto para maluto. Ito na guys. This time, luto na siya. Pwede na nating ilagay itong ating piniritong kasim. Haluin lang natin siya para pantay yung lasa. Malasa kasi ang kamatis guys. Kaya ito na. Pinirito ko siya para hindi siya madurog mamaya kasi malambot na siya. Gawa ng na-pressure cooker na natin siya. Dito guys, haluin lang natin siya na mabuti para yung lasa ng kamatis kumapit din dito sa ating baboy na pinirito. Kaya siya malambot guys, medyo crispy na malambot kasi nga pressure cooker ko siya bago ko siya pinirito. At yung sabaw nga natin kanina, dun sa pinag-pressure cooker natin, yun ulit yung gagamitin natin pang sabaw. Ito na siya guys. May timpla na yan, kaya hindi na natin kailangan maglagay ng timpla. Nasa sa inyo ho yan, kung magdadagdag kayo ng timpla. Pero sa akin dito, hindi na ako nagdagdag ng timpla kasi sobrang malasa na yung sabaw niya guys. Hayaan lang natin itong medyo bumaba yung sabaw. Yung paghalo ko dito, hindi ko siya hinalo ng gusto para hindi madurog yung ating karne. Pati na rin yung ating bell pepper. Hayaan lang natin siya ng mga ilang minuto sa low heat fire lang. Dito guys, nagdagdag lang din ako ng konting paminta. Kasi alam niyo naman sa ulam, di talaga pwedeng walang paminta, diba? Saluin lang natin din ng ganyan-ganyan lang yung halo ko para hindi lang masunog yung gilid tsaka yung pinakailalim. Hindi ko siya no-over ng paghalo para hindi madurog yung ating karne. At this time guys, okay na ito. Ready to serve na ito. At syempre guys, dahil nga ulam ang ating niluto, syempre hindi mawawala yung ating kanin, 'di ba? Yan, happy eating. Thank you for watching guys. Hope you enjoy it.